It is all in our hands. It is all in our hands. Hello everyone! For today's video ay isi-share po namin ang dalawang model house na pinagpilian namin. Pero hindi po ito yung eksaktong magiging itsura niya since to build po kami, namili po kami ng kulay ng wall, kulay ng cabinet, so magiging iba pa rin pero parehas sila ng floor plan. Sa mga bagong viewers po ng aming channel, kami po ay kasalukuyan na kumukuha ng bahay dito sa Edmonton City, Alberta, Canada. And short background lang po, kami po ay dumating sa Canada as international student taong 2021 at nag-aral po ng 1-year program at matapos talaga namin na makuha ang permanent residency ay agad-agad na po kaming naghanap ng area at eventually ay bahay. So talagang importante po yung ginawa namin na pag-aaral ng mga iba't ibang location dito sa Edmonton City as bagong salta lang din po kami sa Edmonton. Originally, from Calgary po kami, doon po nag-aral si husband at nung nasa PGWP na po siya at currently ay meron na din kaming application for permanent residency ay ayun po, lumipat na po kami dito sa Edmonton City. And we are lucky and answered prayers. Yung part-time job niya na managerial position, yun na rin po yung nagpa-PR sa amin. And actually, same position lang din yung trabaho na yon sa work niya before kami mag-Canada. So, we are grateful to God na, ayun po, nagsunod-sunod lang din po yung milestones namin dito sa Canada. Maiba lang ako guys, curious ako kung aabot itong truck na may sakay na mini niya. So, ayan, tingnan natin. Kasi may mga napapanood ako sa ibang videos na ayun, sa ibang bansa umaabot sila, nagkakaroon ng aksidente. So, thankfully, okay naman. And I know talagang may mga sinusunod na standards dito sa Canada pagdating sa mga infrastructures. So, ayan, super cute, mother and baby. And ayun nga guys, kami po ay nasa Park and Lights, or Park Lights ba to? Patungkol po sa ilaw na mga gagamitin sa loob ng bahay. So, na-mention ko po earlier na kami po ay nasa proseso ng pagkuha ng bahay. At ayun po, kami po ay kumukuha ng bahay to build. So, gagawin po ng builders for 10 months. At kasama po sa proseso yung pagpili din ng mga fixtures. Actually, hindi pa ito yung talagang schedule namin ng appointment dito sa Park Lights. Kasi gusto namin na makita na yung mga choices para syempre mas mabilis na lang yung transaction. Kasi pagka nandyan na yung mag-a-assist sa'yo, syempre nakakaya naman na ang tagal mo mag-decide kasi ang dami pong titingnan. So kami po dinicide namin na bumisita na muna ahead of days bago sa appointment namin para ma-take time namin na makita yung mga options. Pero actually, ang pinaka-main lang na talagang gusto naming palitan yung sa dining area, tsaka yung sa island na kitchen, and yung sa living area. So, yung tatlo na yun. Pero, eventually, na-realize namin marami din pala talagang options, maraming desisyon na gagawin kasi lahat talaga ng ilaw, basically, labas at loob, ayun po, pipiliin po ninyo. Meron sila mga standards din na
yun na yun talagang nakalagay. So, nasa sayo kung papalitan mo or i-upgrade mo or pipili ka ng ka-level lang din niya pero ibang design. So, ayun po, talagang medyo maproseso at talagang maraming options. At nakaka-amaze din talaga as a first timer na makabisita sa lights store dito sa Canada. Nakabisita din ako sa light store sa Philippines before nung nagpagawa rin ng bahay yung mother ko. So, ayun, nakaka-enjoy din talaga na magtingin-tingin ng ilaw. And dito naman guys sa Canada talagang medyo iba. Marami din talagang klase. Mare gold ang theme mo. Talagang puro gold na mga fixtures, mga lights. And then pagka black, meron din. Kung white naman, meron ding white na theme. So, ang daming options. Pero ang unang itatanong sa inyo ng mag-a-assist kung ano yung theme color ng bahay. So, para mag-guide din niya kayo kung saan yung area ng iyong theme. So, ang dami talagang option ito para sa dining area. So, since dito sa Canada, uso talaga yung may mga pa-drop lamp sila. Sa Philippines kasi drop lamp ang tawag. Dito, pendant light. So, ayan. Ito naman, malaki to sa personal eh. Parang kalahating katawan ko. Ganon siya kalaki para sa high ceiling. Ayun. Maganda rin sana to eh, kaso medyo para siyang Dracula vibes. So, ayan. Kaya nung pumipili din kami, kasi ang dami rin talaga yung ganitong designs. Yung ano lang yung kandila, parang nakatayo lang talaga. Ayaw daw niya yung ganon. Si husband. Kasi, ayun, parang pangit siya. So, ayan. Gold and white. More on gold. So, hint na lang din sa aming interior, may pagka-touch of gold siya. Ito naman para sa mga bathroom. So, ayan yung kanyang mga designs. Talagang maraming options. Kaya, ayun, puro decide ang mangyayari. Actually guys, late video na ito. Matagal ko lang siya in-upload. Dahil sa aming mga current issues tayo sa Canada. At inuna na lang muna natin sa pag-upload sa video. So, ayan, ito naman para sa mga outdoor. At meron din silang furnitures dito. So, ayan, magkaduktong lang sila. Curious ako sa price ng chair na to, kung magkano siya kasi lagi ko nakikita sa cartoons. Oh my God, it's $1,999. So, almost isang sahod na ng isang buwan, bi-weekly, 2 bi-weekly ng isang minimum wage earner. So, somewhere around that. Mahal din talaga ang mga brand new na mga furnitures dito sa Canada. Kung parating pa lang po kayo dito sa Canada, ay highly suggest na mapanood po ninyo ang libreng gamit na video namin. At kung kayo po ay budget conscious, magiging beneficial po ang video na ito sa inyo. Dahil sa ang mga brand new talaga na gamit sa bahay ay mahal. Plus the fact na malaking posibilidad na lumipat tayo ng apartment, di siya ganun na maingatan.
over your island. Sort of our spice pantry kitchen here. We've got a ceiling fixture in the mudroom. And then sort of for our kitchen nook, we've got our fixture there. For front entry. So since connected po sila sa builders, ay meron pong discount sa mga binibili namin. So, yun lang din yung isang good part. Iba na yung pricing niya para sa amin, mas lower. Really great pricing on these guys. It's a really good way to kind of save in that allowance, but if you wanted to choose something else, we definitely could. Like, well, these guys are more of a chrome, but even like if you like this style, I have some of these in the brushed, like you could do. Sa mga nakasubaybay po sa amin, na-mention ko before na nag-take time kami na puntahan ng bawat area, ang bawat community na may new community para mas makita talaga namin at makilatis din yung lugar. So, I think umabot din kami ng 7 months in total before kami nakapag-decide. And it was a good timing dahil sa nung pabili na kami, ready na yung mga papeles din namin since hinintay pa kasi yung child benefits dahil po magiging included siya sa income para mas mataas yung loanable amount. Ayun po, naka-timing kami na naging buyer's market. Nagsibabaan po ng price ang mga builders and since nag-house shopping kami, tanong dito, tanong doon, punta dito sa showroom sa kabila and then sa ibang community, yun po, nag-gather namin yung information and ayun nga po, meron silang discount na 35,000, 40,000, 20,000, ganon. Plus, nagbaba pa talaga yung base price. Kaya it was a good timing for us na bumili din no ng bahay. At dahil sa current promotion ng aming builder ay naka-discount kami ng more than 50,000. So, meron din pang discount or additional budget for the upgrades. So, ayun guys, ito na ang pinagpilian namin na House A. So, ito po ay 4 bedrooms, pero 3 bedrooms sa taas and meron sa baba sa main floor na 1 bedroom. So, ayan. Isang ultimate na pinag-decide din namin kung saang community. So, dapat talaga meron na kaming i-deal na yun talaga ang kala namin na makukuha namin. Pero, hindi namin alam. It's just sudden na may mas naging better pa na nakita kami last minute. Talagang pa-deal na kami nun. Pero, kind of hindi pa rin kasi din makadecide kasi hindi siya 100% na gustong-gusto mo. Parang ganun. So, hindi pa kami talaga masettle, especially si husband. So, ayun, kaya nagtingin-tingin pa din kami sa iba. So, talagang kinoconsider din namin, highly considered ang location, ang community na pinagpipilian namin. Kasi itong mga model house na ito guys, just to give an idea, pwede sila sa kahit saang community. So, talagang babalik pa rin sa step 1 na pumili ka muna ng community. Kasi itong mga builders na to, hindi man lahat ng community meron sila. Pero ayun, kaya community pa rin yung unang step sa paghahanap. Piliin ninyo yung community na magugustuhan ninyo. So, nandito na tayo sa House B. So, ayan. Same thing din sa House A na meron din siyang 4 bedrooms. 3 bedrooms lang sa taas pero sa baba yung ika-4th bedroom. And pareha sila na open to below. By the way guys, meron rin kaming nahandang mga videos about sa process and tips na rin sa paghahanda sa pag-loan ng bahay dito sa Canada. So kung galing po ng Pilipinas, ayun medyo may pagkakaiba dito. And it takes time din na dapat maihanda mo yung profile mo since dito sa Canada as first world country, lalo na ang credit score ay talagang chine-check din po at talagang kino-consider sa loanable amount mo. So I highly suggest mapanood po ninyo iyon para ma-share din namin yung aming na-discover mga napag-aralan namin along the way.
Naalala ko yung mga goals namin noon nung bago pa kami makapag-Canada, na talagang sabi namin sa sarili namin pagka talagang God's will na makarating kami ng Canada at maging permanent residence ay talagang isusunod na namin ang pagkuha ng bahay. Kasi tumataas and counting our age, plus 25 years mortgage, i-conservative approach na po natin na let's say 25 years. Ayun po, 25 years plus our age, ayun talagang kailangan na, pero bata pa kami, na kailangan na i-prioritize na namin. So, yun lang naman po yun. Gusto talaga namin na makasettle na at makakuha na ng bahay dahil sa tumataas ang presyo ng bahay. Sa Philippines noon, nakahinto yung mga plano dahil sa gusto namin noon na mag-Canada. Kaya naman, nung nag-grant na ang aming desire na makarating sa Canada, ay talagang pinagtrabahuhan namin, pinagtiyagaan namin na ma-achieve yung goals namin, and we are happy na nandito na kami sa part na yung next goal namin, which is after permanent residency ay makakuha naman ng bahay sa Canada para makapag-settle na. So since kami po ay family of 6, talagang hindi namin din gusto na magre-renta lang, and since may capacity naman din po tayo na makapagbayad ng amortization, ay talagang inasikaso na po namin right away ng permanent residency ang pagkuha ng bahay. Mas nauna nga lang ang sasakyan dahil sa nagkaroon na unexpected bundle of blessing na dumating, and kinailangan namin talaga ng bigger na sasakyan. Ginusto na namin na brand new na lang para talagang walang poproblemahin for the next 5 years. And kasi dito sa Canada, mabibilis po talaga ang takbo dito. Talagang main road, kung main road, para siyang NLEX. Kaya we wanted na for safety purposes yung pinag-aralan na sasakyan ng ni husband. So marami po siyang ni-review na sasakyan, and sa pagiging conscious sa ganyang part in terms of security and talagang durability, ay ayun po, kinonsider namin yung sasakyan namin ngayon. So hindi rin talaga siya yung tipong tao na bibili na lang. Talagang it takes time din na pinag-aaralan niya yung mga binibili niya, dahil yun as part of his job, gano'n din kasi yung trabaho niya. So, na-apply din niya sa personal niya. So, ayun guys, kung meron man sa inyo na gustong mag-house hunting, may mga katanungan dito sa Edmonton, feel free to comment below, and may mga nakakausap na nga rin po ako dito sa aming channel na mga nagtatanong from Calgary or BC patungkol dito sa Edmonton sa house hunting. So, just feel free to comment below. Thank you guys for watching this video. Take care. I'll see you again. Bye for now.